Sa Romania, ikakasal ang anak ng isang sikat at iginagalang na negosyante. Nagpasalamat ang babae sa kanyang ama na si Ivan sa lahat ng ginawa ng kanyang ama. Pagkatapos ay inanyayahan niya ang lahat ng mga bisita na sumayaw. Ang lahat ng mga magulang ng ikakasal ay nakaupo, nag-uusap, habang naghihintay ng inumin. Hindi nagtagal, may dumating na waiter na may dalang inumin, ngunit sinuri muna siya ng mga bodyguard ni Ivan para sa kaligtasan nito. Agad nila itong binitawan matapos makumpirmang hindi armado ang waiter. Nang may buhos ng waiter ang inumin, aksidente niyang natapon yun sa damit ni Ivan na ikinagalit nito. Humingi ng paumanhin ang waiter sa kanilinis ang kalat at agad na umalis. Ngunit biglang napagtanto ng mga bodyguard ni Ivan na kamamatay lang ng kanilang amo. Ang waiter pala ay isang professional assassin na nagngangalang Vincent at nag-disguise siya bilang isang waiter. Nagtago siya ng kutsilyo sa ilalim ng plato na dala niya para patayin si Ivan. Agad namang hinabol ng mga guard na nakaalam ng pangyayari si Vincent na tumatakbo palayo sa kusina. Ang iba sa kanila ay nagawang habulin at labanan ng hitman na si Vincent, ngunit madali niya itong natalo at saka umalis na lang na parang walang nangyari. Nang matapos na siya sa kanyang trabaho, bumalik si Vincent sa kanyang apartment. Sa ibang lugar, isang dating assassin na kilala bilang Roland Flint ang nag-aalaga sa kanyang asawang si Anna, bukod pa sa pag-aalaga sa kanyang asawa, na nakoma matapos ang pag-atake ng drug kingpin. Kinailangan ding magtago ni Roland sa mga tiwaling pulis na nagtatangkang patayin siya dahil inilantad niya ang kanilang mga krimen. Samantala, ang isa sa mga agent ng Interpol na si Wilson Herod ay nagalit at pinagalitan ang kanyang mga nasasakupan dahil alam ng media ang kanilang katiwalian at ito ay kagagawa ni Roland. Ngunit hindi lang ibinunyag ni Roland ang kanilang mga krimen, kinuha rin niya ang kanilang pera sa kanilang katiwalian. Kaya si Wilson at ang kanyang mga tauhan ay napaka-ambisyoso tungkol sa paghahanap sa kinaroroonan ni Roland at ibalik ang kanilang pera. Isa sa mga tauhan ni Wilson, si Godfrey, ang nagmungkahi kay Wilson na kailangan nilang hikayatin si Roland upang lumabas sa kanyang pinagtataguan. Nang marinig ito, agad na iminungkahi ng isa pang lalaki ni Wilson na si Shell na gamitin nila si Polo Yancourt, isang drug dealer na nang-abuso kay Anna, para akitin si Roland. Plano din ni Wilson at ng kanyang mga nasasakupan na palayain si Polo sa kulungan dahil alam nilang desidido si Roland na maghiganti kay Polo na nanakit sa kanyang asawa. Kinabukasan, sinabi ni Mrs. Pavlesco, ang landlady, kay Roland na may isang lalaki na gustong makipagkita sa kanya. Nagmamadaling sinalubong ni Roland ang lalaki sa kanyang sasakyan, pagkatapos ay tinutukan ng baril ang kanyang ulo, tinanong ang kanyang layunin. Sinabi ng lalaki na ang kanyang pangalan ay Cooley, at pagkatapos ay sinabi kay Roland na gusto niyang kunin siya upang patayin si Polo Yancourt na malapit ng makalaya sa bilangguan. Nag-alok pa si Cooley kay Roland ng reward na $1,000,000 kapag magtagumpay siya sa pagpatay kay Polo. Gayunpaman, agad na natuklasan ni Roland na ang alok na trabaho ay isang bitag, kaya tinanggihan niya ang alok at sinabi na siya ay nag-retire na bilang isang hitman at siya ay umalis na lamang. Samantala, sa isang antique shop, nakipagkita si Vincent sa isang lalaking nagngangalang Nalbandian para kunin ang kanyang sahod. Ginawa niya ito pagkatapos niyang matagumpay na tinapos ang kanyang trabaho. Pagkatapos ay binigyan ni Nalbandian si Vincent ng bagong trabaho para patayin si Polo Yancourt. Kapalit ng isang bag ng mga diamante na nagkakahalaga ng $500,000, tila interesado si Vincent sa premyo at nagpas siyang kunin ang trabaho. Pagkatapos noon, umuwi si Vincent sa kanyang apartment at nakilala niya ang kanyang kapitbahay, isang babaeng nagngangalang October, na nagtatrabaho bilang isang call girl. Nang makita niya si Vincent, kasama ni October ang amo niyang si Daniel. Saglit silang nagkwentuhan bago tuluyang pumasok si Vincent sa kanyang apartment at agad na itinago ang mga diamante mula kay Nalbandian, na paunang bayad, habang si Polo sa wakas ay nakalaya mula sa bilangguan matapos magsilbi ng medyo maikling sentensya. Samantala, nang malaman ni Roland na nakalaya na ang kanyang kaaway, naalala niya ang nakaraan nang biglang pumasok sa kanyang bahay si Polo at ang kanyang mga tauhan, pinahirapan at inabuso ang kanyang asawa sa harap niya. Hindi makalimutan ni Roland ang nakakakilabot na pangyayaring yon, kaya nagpasya siyang tanggapin ang alok ni Cooley. Gayunpaman, nang tawagan ni Roland si Cooley, hindi na available ang trabaho dahil kinuha na ito ng isa pang assassin at siya ay si Vincent, ngunit walang pakialam si Roland sa premyo, gusto lang niyang maghanap ng impormasyon tungkol kay Polo. Noong una, tumanggi si Cooley na tumulong dahil gusto lang ni Roland na maghiganti, ngunit pagkatapos sabihin ni Roland ang nangyari sa kanyang asawa, nagpasya si Cooley tumulong sa kanya. Ibinigay pa niya ang sniper rifle na karaniwang ginagamit ni Roland para patayin ang kanyang mga target. Bago maghiganti, naglagay si Roland ng hidden camera sa kwarto ni Anna at hiniling kay Mrs. Pavlesco na bantayan siya sandali.
Kinabukasan, sinabi ni Nalbandian kay Vincent na dadalo si Polo sa paglilitis ng kanyang nakababatang kapatid na si Danzo. Agad na naghanda ng plano si Vincent na patayin si Polo sa mismong lugar. Natanggap din ni Roland ang impormasyong yun mula kay Cooley, kaya nakahanda na ang kanyang sniper rifle sa buong court building at babarilin na sana si Polo. Nang tuluyang makalabas ng court building sina Polo at Danzo, pinaputukan siya ni Roland, ngunit sumabli ang baril at tumama sa van na minamaneho ni Vincent. Dahil doon, nabigo ang pagtatangka ni Vincent na patayin si Polo dahil sumabli ang putok at sa halip ay tumama kay Danzo. Agad na naging magulo ang sitwasyon. Lumabas si Roland sa kalsada upang direktang harapin si Polo at patayin siya. Ngunit bago yun, bigla siyang binaril ni na Godfrey at Shell na naghihintay sa kanya malapit sa gusali ng court. Nakuha ng mga pulis ang insidente ng pamamaril na agad namang sumugod sa lugar. Ngunit nakabangon si Roland at mabilis na tumakas sa lugar na yun bago siya mahuli ng mga pulis. Ayaw din ni na Godfrey at Shell na malaman ng lokal na pulisya ang kanilang mga aksyon, kaya pareho nilang sinunog ang sasakyan para maalis ang kanilang mga bakas. Samantala, tila labis na nawasak si Polo dahil sa pagkamatay ni Danzo. Pagkatapos ay tinanong niya ang kanyang mga tauhan na alamin ang utak sa likod ng insidente ng pamamaril dahil plano niyang ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang kapatid. Samantala, may tama ng bala sa braso si Roland at ginagamot siya ni Cooley. Bumalik din si Vincent sa kanyang apartment at inis siya kay Daniel na pinapahirapan si October. Dahil doon, binugbog ni Vincent si Daniel at pinalabas. Pagkatapos noon, pinakiusapan ni Vincent si October na manatili muna sa apartment niya dahil nilock ni Daniel ang pinto at kinuha ang susi. Bagamat pinayagan siya ni Vincent na manatili sa kanyang apartment, binalaan niya ito na maging mabait at huwag hawakan ang kanyang mga gamit. Hindi nagtagal, nakatanggap si Vincent ng tawag mula kay Nalbandian na hinimok siyang tapusin agad ang kanyang trabaho dahil ito ang kahilingan ng kanilang kliyente. Ikinwento rin sa kanya ni Nalbandian ang kinaroroonan ngayon ni Polo. Sumugod si Vincent sa lugar na nabanggit, na iwan si October na mag-isa sa bahay. Naunang dumating si Roland sa lokasyon at nagtagumpay na patumbahin ang mga tauhan ni Polo na nakabantay sa labas. Pagkatapos noon, pumasok si Roland sa gusali, hinahanap ang kinaroroonan ni Polo, ngunit sa halip, inatake siya ni Vincent na kadadating lang doon. Isang matinding away ang naganap sa pagitan ng dalawang profesional na asasin na ito at natigil ang tunggalian matapos nilang itutok ang kanilang mga armas sa isa't isa. Napagtanto na ang lalaking nakatayo sa kanyang harapan ay isang profesional na mamamatay tao na katulad niya. Sinabi ni Roland na gusto lang niyang patayin si Polo Yancor at hindi umaasa ng anumang kapalit. Pagkatapos ay ikinwento niya kay Vincent ang ginawa ni Polo at ng kanyang barkada na naging sanhi ng pagkakoma ng kanyang asawa kaya sinadya niyang magiganti sa kanila. Alam na si Roland ay may parehong layunin sa kanya. Nagpa siya si Vincent na magtrabaho kasama niya at pagkatapos ay nagpa siya na tapusin si Polo at ang kanyang mga barkada. Ang pagtutulungang ito ay tila kapaki-pakinabang para sa magkabilang panig dahil magagawa ni Roland na makapaghiganti habang si Vincent naman ang makukuha ang kanyang pabuya, lalo na't pareho silang mga profesional na hitman, kaya't mas malaki ang kanilang tsansa na mapatay si Polo at ang kanyang mga barkada. Hindi nagtagal, binisita ni na Roland at Vincent ang isang nagbebenta ng armas, isang lalaking nagngangalang Bartok na kasosyo sa negosyo ni Polo. Tinakot ni Roland si Bartok gamit ang kanyang baril, kaya napilitan si Bartok na sabihin ang kinaroroonan ni Polo. Matapos matanggap ang impormasyon, binaril ni Vincent si Bartok na naging dahilan upang makipagtalo siya kay Roland na ayaw pumatay ng sinuman maliban kay Polo. Iminungkahi ni Vincent na magnakaw sila ng ilang armas, kabilang ang isang bagong laser-guided rifle upang magmukhang ordinaryong pagnanakaw ang pagpatay. Sa ibang lugar, sa wakas ay nakakuha ng impormasyon si Polo tungkol sa taong pumatay sa kanyang kapatid at ang pumatay ay si Vincent. Pagkatapos noon ay inutusan niya ang lahat ng kanyang mga tauhan na hanapin si Vincent. Samantala, bumalik si Vincent sa kanyang apartment at sinubukang gamutin ang sugat ng latigo sa likod ni October at papalapit na sila. Matapos malaman na si Roland ay nakipagtulungan kay Vincent na isang profesional na mamamatay tao, iminungkahi ni Cooley na umuwi si Roland upang alagaan ang kanyang asawa at hayaan si Vincent na patayin si Polo ng mag-isa. Ngunit iginiit ni Roland na ang kanyang paghihiganti ay hindi lamang laban kay Polo kundi laban din kay Wilson at sa kanyang mga kasabuat na nagtangkang pumatay sa kanya. Sinabi ni Roland na hindi titigil ang tiwaling pulis sa paghabol sa kanya hanggat hindi nila naibabalik ang kanilang pera. Kaya naman, pumasok si Roland sa bahay ni Wilson at nagbanta na papatayin siya at ang kanyang pamilya kung patuloy siyang hahabulin ng kanyang mga tauhan. Kinabukasan, nagalit si Wilson dahil naglakas loob si Roland na pasukin ang kanyang bahay at pinagbantaan siya. Inutusan niya sina Godfrey at Shell na patayin si Roland sa loob ng 48 oras.
Nang malaman na si Polo Yancourt at ang kanyang barkada ay dumating upang makipagkita kay Nalbandian upang tanungin ang kinaroroonan ni Vincent, umalis sina Godfrey at Shell kasama ang kanyang mga tauhan na humiling sa mga tauhan ni Polo na makipagtulungan sa paghuli at pagpatay kay Roland. Sinabi ni Godfrey na mabibigyan si Polo ng panghabang buhay na proteksyon kung handa siyang tulungan silang patayin si Roland. Walang pag-aalinlangan, pumayag agad si Polo basta sabihin lang kung nasaan si Vincent. Nang marinig ito, sinabi ni Nalbandian kay Polo na handa siyang sabihin sa kanya kung nasaan si Vincent kung willing si Polo na bayaran ang pabuyang gusto niya. Long story short, hinuli ni Polo at ng kanyang mga tauhan si Cooley na nagsasagawa ng misyon noon. Pagkatapos ay inutusan ni Polo ang kanyang mga tauhan na pahirapan siya para makakuha ng impormasyon tungkol kay Roland. Pagkatapos noon, pinatay nila si Cooley habang hiniling ni Nalbandian kay Vincent na makipag-alyansa sa kanya para mahuli si Roland sa City Hall, kung saan gagamitin ng Interpol si Polo bilang pain para akitin si Roland palabas ng kanyang pinagtataguan. Hindi man lang nagdalawang isip si Nalbandian na alukin siya ng 3 beses sa karaniwang bayad para sundin niya ang kanyang kahilingan. Tila pinag-isipan sandali ni Vincent ang alok at nagpas siyang tanggapin ito. Pagkatapos noon, pinuntahan ni Vincent si Roland at sinabi sa kanya na bukas ay nasa City Hall si Polo. Hiniling ni Vincent kay Roland na sumama sa kanya para sabay nilang patayin si Polo. Sa ibang lugar, si Daniel, na may sama ng loob kay Vincent, ay bumisita kay Polo at sinabi sa kanya ang address ni Vincent. Kinabukasan, nasa posisyon na sina Roland at Vincent para isagawa ang kanilang plano, ngunit nang si Roland ay naghanda ng barilin si Polo, bigla siyang inatake ng mga tauhan ni Polo sa tulong ng mga tiwaling agent ng Interpol na nagsabuatan para patayin siya. Dahil mag-isa siyang lumalaban, naging desperado si Roland hanggang sa tuluyan siyang bumagsak. Nang kukunin na sana nila si Roland, pinandilate ni Roland si Vincent na nanloko sa kanya para sa kanyang sariling kapakanan. Matapos matupad ang kahilingan ni Nalbandian, agad na hiningi ni Vincent ang bayad, ngunit pagkatapos ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Polo na nasa kanyang apartment na at hawak si October. Nang marinig ito, bumalik si Vincent sa kanyang apartment, ngunit wala siyang nakitang tao doon. Nakakagulat, natagpuan niyang patay si October sa kanyang kama. Galit na galit si Vincent, kaya bumalik siya para makipagkita kay Nalbandian para ibalik ang bayad niya. Iginiit niyang sabihin sa kanya ni Nalbandian kung saan hawak ng mga tiwaling agent ng Interpol si Roland. Sa isang lumang abandonadong pabrika, pinahirapan ni Godfrey at Shell si Roland para makakuha ng impormasyon tungkol sa perang ninakaw niya. Pinagtawanan sila ni Roland sa pagsasabing ginastos niya ang lahat ng pera. Nang marinig yun, lalo silang nagalit at naghanda na patayin si Roland. Ngunit dumating si Vincent doon sa tamang oras at agad na pinaputukan si Godfrey at ang kanyang mga tauhan na pinatay silang lahat. Pagkatapos ay humingi ng paumanhin si Vincent kay Roland sa pagtrap sa kanya at sinabing tutulungan niya itong maghiganti kay Polo Yancourt upang mabayaran ang kanyang pagkakamali. Hindi naman sinisi ni Roland si Vincent at pinatawad siya. Sa pag-iisip na baka hinahanap ni Polo si Anna, nagmamadali si Roland na tinawagan si Mrs. Pavlescu at hiniling na ilayo si Anna doon. Sa kasamaang palad, naroon na si Polo at ang kanyang mga tauhan at hindi nagatubili na patayin si Mrs. Pavlescu. Nalaman na lang ni Roland na pinatay ni Polo si Mrs. Pavlescu, kaya't hiniling niya kay Vincent na sumugod sa kanyang bahay. Kinaumagahan, dumating sila sa bahay ni Roland, ngunit gumawa sila ng plano bago salakayin si Polo at ang kanyang mga barkada. Hindi nagtagal, nakatanggap si Roland ng video message mula kay Polo na nagpapakitang hawak niya bilang hostage si Anna. Hinimok ni Polo si Roland na sumuko sa loob ng 15 minuto at nagbanta na papatayin ang kanyang asawa kapag hindi ito sumunod sa utos. Nang marinig ito, walang nagawa sina Roland at Vincent kundi sumuko kay Polo at sa kanyang mga tauhan na ganap na armado. Pagkatapos ay inutusan ni Polo ang kanyang mga tauhan na patayin sina Roland at Vincent. Gayunpaman, lumalabas na silang dalawa ay nagplano na ng isang diskarte sa pamamagitan ng paggamit ng pinakabagong modelo ng laser rifle na maaaring kontrolin ng malayuan. Pagkatapos ay kinontrol ni Roland ang laser gun para tapusin ang mga tauhan ni Polo habang si Vincent naman ang tumapos sa iba. Matapos talunin silang lahat, pinagbantaan ni Roland si Polo gamit ang isang kutsilyo at sinabihan siyang humingi ng tawad kay Anna, at sa huli, pinatay ni Roland si Polo. Maya-maya, pinatay ni Vincent si Daniel dahil ibinunyag niya ang kanyang address kay Polo na naging sanhi ng nakakakilabot na pagpatay kay October. Sa ibang lugar, hinanda ni Roland ang kanyang sniper rifle. Pagkatapos ay tinapos ang kanyang paghihiganti sa pamamagitan ng pagpatay kay Wilson. Pagkatapos nito, nagsindi ng kandila si Vincent para alalahanin ang pagkamatay ni October, kahit na napakaikli ng kanilang pagsasama, nadama ni Vincent ang pagkawala at sinisisi ang kanyang sarili sa pagkamatay ni October. Dito na nagtatapos ang kwento.
Kung nagustuhan mo ito, huwag mahihiyang pindutin ang like button. At kung hindi mo ito nagustuhan, pindutin ang dislike button ng 2 beses para lang makasigurado. And as always, thank you for watching.